Nagbabalik po tayo dito sa Good Morning Club. Umakyat na po sa 118 ang kaso ng bird flu strain na H7N9 sa China. 23 po rito ang nasawi na. Nitong nakaraang linggo na iulat ang unang kaso nito sa Taiwan. At kaugnay po yan, kasama po natin dito sa studio si Dr. Lyndon Lee Sui, ang Program Manager po ng Department of Health Institute for Emerging and Re-Emerging Diseases. Thank you for joining us this morning, Doc Lee Sui. Yes, Cheryl, good morning. Ayan po. Dito po marami nang naaalarma, Doc, dito po sa bagong strain na H7N9. Ano po ang kaibahan nito sa H5N1? Kasi ang nakakatakot po sa mga pahayag ng WHO na mas malala po ito. Mas lethal po ang virus na ito. Well, lumilitaw kasi sa bilang ng mga namamatay, base sa bilang naman ng mga kaso, medyo mataas po ang percentage natin. Kasi parang 1/4 of the cases namatay kasi. Plus pangalawa, currently iniimbestigahan pa rin nila yung extent ng problema kasi hindi pa lumilitaw kung saan ba talaga nanggaling, gaano ba talaga kalawak ang problema nito. Plus of course, wala pang proper documents as well kung ano ba talaga o gaano ba kalakas ang pwedeng mangyari sa katawan natin, plus of course sa livestock farm. Ban po ang poultry products mula sa China. So paano po natin, dahil hindi po ba ang sabi ay basta cook naman yung chicken, hindi naman po delikado. Yes, pero una doon sa ban po, meron tayong existing law kasi lalo na nung panahon pa ng H5N1 o avian influenza noon, na we cannot import livestock coming from countries na currently may problema ng avian influenza o bird flu. Yun namang cook, kasi very subjective yung pagkakasabi kung paano sasabihin natin ng cook eh. Di ba ang natin, kailangan thoroughly cook. Pero may pagkakataon na pag kumakain ka nitong mga manok na ito or mga birds na infected with ganitong problema, may mga sariwan dugo pa tayo minsan nakikita. Yes. So we cannot classify this as cook talaga. So ang talaga nito is to really avoid eating these livestock coming from countries reporting with avian influenza. Lalong-lalo na't wala pa pong naitatala na kaso sa atin. Even the H1N1, wala naman pong naitalang kaso sa atin. H1N1 meron. Meron po. H5N1 ang wala tayo. H5N1 po pala. We remain to be free from H5N1. Sana ganun din ang manatili sa H7N9. Although appreciated naman natin o tanggap natin yung fact na yung threat nitong mga ito ay nandyan pa rin. Lalo na't malapit lamang po, karating bansa lamang po natin ang China at in and out po ang mga bumabiyahe. Ngayon, yung transmission po, Doc, nakaka-alarma rin. Yung lumabas po na balita, yung unang naitala sa Taiwan. At ang sinasabi po nung case, I think he's 53 years old. Alam niyo mga kapatid, bumabiyahe siya, labas-masok siya sa China. Pero ang sinasabi niya po ay hindi siya na-expose sa birds or poultry at hindi naman siya nag-consume ng uncooked eggs. So, posible po ba tinitignan na pwede yung human-to-human transmission? Well, hindi naman din discount ng WHO yung possibility na mayroong human-to-human transmission. Although currently, wala pa talagang na-verify na ganong klaseng transmission na nangyayari. But then it's not far-fetched kung saan hindi posibleng mangyari yon. At pag nangyari yon, siyempre magkakaiba naman ang responde na ng mga bansa na, well, kung nagkakaroon ng mga pagbiyahe dyan, magkakaiba ang response natin, magiging iba na ang approach natin dyan pag nagkaroon ng human-to-human transmission. May mga reported cases kasi sa China na mga isang pamilya na apektuhan. So ang inaano nila, baka may human-to-human or ang kiniklaim kasi ng family naman, they were all like exposed to a possible na poultry. But then with this with this case naman from Taiwan, ang isa dito kasi para hindi siguro matakot din mga Pilipino, mga kababayan natin. Kasi baka ngayon sabihin na lang, may inubot sindi po, sabihin H7N9 na yan. You have to have a travel from country reporting with H7N9 bago natin pagsuspetsahan na mayroong problema. Ayun. So, ang sintomas po ay parang may pneumonia ka. Right. Ubo, sipon, lagnat, nahihirapang huminga, parang pulmonya ang dating niya. At mahalaga, ang isa doon nga po, ay kung may biyahe kayo mula sa China. Exactly. So, hindi po posible
na sa atin magsimula? Or meron na po tayo ngayon? Malabo pa ngayon o walang dokumento, kaya we're working closely as well with our counterpart from the Bureau of Animal Industry na minomonitor na kasi kung sino naka-alert na rin sila at binabantay nila kanila mga poultry stocks. Wala pa naman lumilitaw na kasong ganyan. But then, may regular monitoring naman kasi tayo ng severe acute respiratory infection, mga pneumonia na cases. So, tinitingnan natin yung mga correlations din. So, wala naman lumilitaw pa naman. So, paano po natin binabantayan ngayon yan ng Department of Health ng ating pamahalaan na maiwasan nga po yung pagpasok dito sa ating bansa? Well, the most that we can do is to screen lang yung mga pumapasok sa bansa natin. Kasi nga, ang problema dito is tulad ng sa Taiwan, halimbawa pumasok ng healthy. Wala po nararamdaman na dito nag-manifest. So, screening lang tayo sa mga pantalan, sa airport. But then this would only screen people na pumapasok na may sakit Parang o may ano po ba yan? Yung sa SARS na madidetect ako may fever, ginagawa natin po yan ngayon? Yung ginagawa po yan. Lalo na sa galing ng mga biyahe galing China. So binabantayan natin maigi. Other than that po, ano pa pong efforts natin? Other than that, dito sa Philippines, syempre yung mga hospitals naka-alert na rin. Should there be a case of H7N9, identified na yung mga ospital na pagdadalhan, naka-alerto na rin ating mga Bureau of Quarantine sa airport para kung magkaroon man ng kaso, alam nila yung magiging referral system kung saan dadalhin. And of course, naka-antabi tayo and we're continuously working with WHO at ang ating Bureau of Animal Industry. Ito po, Doc, may mga tanong din po ang ating mga ka-club sa Facebook page po ng Good Morning Club. Unahin na po natin sagutin itong kay Jacqueline Crisostomo. Mahirap bang i-detect kung may H7N9 ang isang tao? Kasi pareho lamang daw po kasi ang sintomas nito nga sa pneumonia. Well, clinically, hindi naman. Kasi sabi mo nga, parang pneumonia naman ang kaso. Eh, napaka-importante din dito nga yung history of travel na galing sila sa China. So, it wouldn't be that hard. But then, of course, suspect pa lang yun. So, kung meron tayong mga kababayan na inaapila din natin para hindi naman kumala just in case magka-problema na nagmamanifest ang kanitong sintomas at may history ng travel, magpakonsulta po kaagad para maagapan. Kasi although may mga namatay, may mga nabuhay din naman. So para mapabilang naman sila doon sa mga nakaligtas laban sa H7N9. Mas agresibo po ba ito? Mas agresibo kasi mabilis ang mga sintomas sa pagpangit ng pasyente. Okay. So mahalaga po dito, Doc, na kasi hindi po natin alam kung may makalusot dyan. Ang mahalaga panatilihin nating malakas yung ating immune system, yung ating resistensya para at least may panlaban po tayo, ano, Doc? Actually, sabi nga natin palagi, time and again, pag-ano tayo is, the way to go here is para may panlaban tayo sa mga common infectious diseases is to improve our immune system, yung resistance level, yung healthy lifestyle, kahit pa paano meron ka kaagad na likas na panlaban sa mga problema, sakit. Ito pa po isang tanong po sa ating fan page ni Salvador Vequiso. Ayan. May bakuna na nga po ba ang H7N9? Wala pa. It's a novel virus, so meaning bago siya. It will take a while bago makadevelop ng vaccine. Baka wala na po ito. Tsaka pa lang. Ganun ang nagiging problema. Kasi nga, that's how it goes. Kasi you develop it from the virus din. So, kailangan natin mga specimen para mag-develop nito. So, it may take a while bago lumabas ito. Before we let you go, Doc, baka may huli po tayong paalala, mensahe po sa ating mga kapatid. Well, time and again, palagi po namin sinasabi, the way to go para mamaayos natin ang problema ng kalusugan natin is to improve ang ating health system. So, ang importante ang ating pangangatawan, ang ating immune system, resistance level, at kung may nararamdaman po tayo, i-report po natin kaagad dahil para maagapan po kaagad ito. Marami pong salamat sa inyong oras. Marami pa po tayong pag-uusapan, Doc, sa mga susunod na araw dahil gusto po nating i-discuss din dito, mga kapatid, ang tuberculosis, ang issue ng tuberculosis. Nangunguna daw tayo sa Asia. Yan po yung isa sa mga pag-uusapan natin. At ngayong summer tigdas. Ayan, siguro po pati ba chickenpox ngayon, Doc? Pwede rin. Pwede rin. Ayan, so marami po kayong tututukan dito sa Good Morning Club. Maraming salamat po, Doc. Thank you. Si Dr. Lyndon Lisuy, ang Program Manager po ng DOH Institute for Emerging and Re-Emerging Diseases.